Okay. Kanina galit ako, ngayon nawala yung galit ko kasi eto, may pagkain ako. Noodle. Alright? Na may kasamang kangkong since na si hindi na siya malunggay men, kangkong men na siya mga ano yun. Kangkong men na kasi naubusan na raw siya ng malunggay. Kaya, kangkong. Alright. At least nakakatulong naman ang kangkong sa totoo lang. Pag inilagay mo sa instant noodles, eto na. Anyway, sabi ni Lorna Amante, sabi niya, okay lang daw ang noodle pag umaga, okay, tanghali. Pero pag gabi, huwag naman. Kasi, of course, pagdating sa gabi, kailangan talaga yung mas masustansyang pagkain. Which is, I'm really very thankful kasi marami nagmamahal sa akin, pati yung pagkain ko talaga. They're already very, very concerned para naman magkaroon daw ako ng tamang diet. Okay? So, thank you so much, my dear Lorna. Thank you. At least, napaalala niyo sa akin kung anong dapat ang kainin ko. Fruits. O nga pala, bakit hindi nga pala ako kumakain ng fruits? Especially, yung bananas, di ba? Kasi I also need some potassium in my life. That's very true. Kailangan ko talaga. So, kung sakali man, mamaya-maya, sabi niya magpapadala daw. Pambili ko daw ng Jollibee at saka prutas. Kasi nakita niya wala akong prutas. O sige. Magmula ngayon, mangungulekta ako ng mga prutas. Okay? Thank you so much for caring about me. Alright, kasi kanina, I was talking to Dovie, all of a sudden, bigla siyang sumulpot. Kaso, meron kasi akong ina-upload, kaya medyo natigil ako. Kasi pag meron akong ina-upload, pagkatapos bigla ako mag-open ng panibagong window, and then bigla na lang nawawala yung ina-upload ko. So, sige, antayin ko muna. Okay, sis Dovie? So, now, alam mo kung bakit bigla akong nawala dahil all of a sudden, nag-take a break ako. So, while taking a break, kakain muna ako ng noodles. Okay? Kain tayo. So, anyway, I feel so bad kay Sis Dovie kasi nakapost siya doon sa kanyang wall na she's not feeling well. At ganoon din kahapon. As a matter of fact, she started not feeling well nung isang araw pa. Kaya nagbigay nga naman ako ng advice sa kanya dahil that involves about her family, most especially sa kanyang tatay. So, naintindihan ko naman talaga yung part niya, naintindihan ko yung feeling niya na, I mean, she's still very young talaga para mag-alaga ng tatay. But, on the other hand, tatay naman niya yun eh. So, napakalaking responsibilidad talaga yung i-commit mo na yung time mo sa pag-aalaga ng tatay mo or nanay mo or any part of your family. While in fact, meron ka ring buhay sana na aalagaan din. So, I feel so bad for her. Ngayon, hindi lang pala yun ang dahilan kasi so far, meron pang isang napakabigat talaga. Napakabigat pala talaga problema niya. It's all about heart. Ngayon alam ko na. She is broken-hearted talaga. Sister, Diyos ko, ginagamit-gamit mo pa yung father mo na dahilan ng pagka-stress mo. That's not true. Kasi pag father mo talaga, you will do everything naman eh, di ba? You will do everything for your family para maalagaan lang sila. Pero behind that stressful feelings, meron palang mas matindi. And whether you like it or not, sister, nakakatawa ka. Mamaya, Jollibee ako. Okay. Nakakatawa talaga. Ngayon, ang laki-laki naman ng aking bowl. Okay lang kasi lumaki yung mata ko kanina. Akala ko napakarami yung niluto ko. Yun pala. Mas malaki pa talaga yung bowl. Okay, fine. Ako. Ano? Naku, magte-take na daw siya ng mga sleeping pills. Sister, wag kang magpakamatay dahil lang sa lalaki. Sorry, I know.
I know, napakasakit. Pero tapos pinagtatawanan lang kita. Napagdaanan ko rin yan, sister. Kaya ako, I can live without a man. Sa totoo lang, ha. Magkataon lang talaga may asawa ko ngayon. Pero there were times already na sinabi ko, go, I can live without a man. Kasi I've spent all my life just being myself, just ako lang. Nag-asawa man ako ng mga matatanda, mayayaman, pero they have their own businesses, they have their own times, kung kailan lang sila uuwi, kung kailan lang sila magkaroon ng time sa akin, that was it. So, it was mostly, nag-iisa ako lagi. So, ayun, nasanay na ako sa ganun. And how much more if ngayong matanda na ako, talagang matanda na talaga. Para sa akin ngayon, okay lang sa akin kahit wala na akong kasama sa buhay. But so happen na itong asawa ko, si Kid, ayan. Kung minsan nai-stress din ako kasi natural, I have my space, he has his space. Kaya siguro madalas niyong nakikita na may mga kasama siya dyan sa labas because talagang pinapalabas ko siya. Ako mismo nagsasabi, lumabas ka nga, lumabas ako istorbohin. Kasi lalo na, kapag ako iba yung mundo ko, we cannot share things together kung ano yung ginagawa ko. And at the same time, we cannot share things together kung ano rin yung ginagawa niya sa gym. So, he has to go and find his way with his group and me. Dito lang naman dito lang naman ako. Okay lang. Siya naman, I trust him kahit saan siya pupunta, kahit mamay nandun na pala sila sa Ilocos. Makikita ko na lang sa kanyang Facebook na nandun na pala sila, nagliliwaliw. Pero I feel so happy naman at least kahit papano nagkaroon siya ng sariling freedom. It doesn't matter pag siya ay kinasal already to somebody else. At tapos bigla na lang siyang masasakal. Pangit naman po yun. Sakalin mo yun. Hindi pwede. At yun ang passion niya. Sa buong buhay niya, yun ang passion yung gym. Pero if there will be a case na bigla na kami naghiwalay, it's not because of somebody else. It's not because of the third party here, but it's because of Jim. Jim. Not J-I-M. G-Y-M. Jim. Okay. Ipagpapalit niya ako sa Jim. Okay. O, sige na. Sis Dobby. Alright. Kailangan mo lang talaga na mag-relax, darling. Sister. Kailangan mag-relax ka lang talaga. Huwag mong dibdibin. May mga tao kasi na kung minsan, dahil sa alam nila na andyan ka, napakabait mo, and they know that you are single, and they would do everything in order to fool you o kaya manipulate you. Lalo-lalo na, pagdating kasi sa babae kung minsan, madaling magtiwala. Ang kailangan lang kasi ng lalaki kung minsan ay beautiful words, beautiful language, karon beautiful language, body language, mga ganun. Yun ang ano nila Pero, without you knowing na yung pala, there's something truth behind it. Katulad nito, sa kanyang story dito, ang kanyang ex, ayun yung pinoproblema pala niya. It's-open pala yung kanyang ex, biglang bumabalik ka ng ganyan. Kasi, natural, alam na itong si Dobby ay talagang single ngayon. Tapos, biglang, eto naman si lalaki, dahil alam niya na madali siguro siyang magtiwala. Dahil of course, yan, kung ex mo, ibig sabihin, you've already spent some time with this guy. They've already spent some time with each other, kaya they know exactly kung ano yung mga weaknesses ng isa't isa. So, siguro itong lalaki, sabi niya siguro na, ay, madali ko ulit bulahin ito. Kaya iyon, pinaasa siya hanggang sa dumating na yung panahon na may nagsabi ang totoo. May nagsabi na, oh my God, niloloko ka lang, pinapaasa ka niya, samantalang iyan ay hindi pa hiwalay. Ibig sabihin, yung pagsabi niya kay Dobby, na siya ay wala na with the ex kung sakali man, tapos gusto yung makipagbalikan, yung pala'y gusto lang niyang lokohin. Huwag naman ganun. Kasi, ang babae, marupok yan Sometimes talaga, pinapakita namin na parang kami talagang pusong bato. Alright? Para tuloy yung music na pusong bato Pero you don't know na kaming mga babae pusong mamon.
At kung sino-sino pa yung mga katulad ko na ang akala mo napaka-strong. I mean, pagdating sa pagsasalita, napaka-strong. Pagdating sa personality, napaka-strong. Pero hindi nyo alam na kami ang number one. Number one na madaling maloko. Number one na mas madaling masaktan. Kaya sana naman you have to treat us really well. Kasi para kaming mga ano yan yung babasagin, di ba? We can break easily. Kahit sabihin mo man na hindi, dahil ibinebase mo lang siguro sa aming personality, but deep inside, napakasakit talagang masaktan kami. But, kung sakaling sinaktan mo kami, isang bala ka lang. Charot. Kaya mo na tayo, ang sarap. Kahit ganito lang naman, okay lang. Na, kahit noodles lang, kahit itong konting, ano lang, yun. Ito na yung binigay ni Malunggay Man kanina na kangkong. Ito na yun. Tapos, meron pang ham dito. Hotdog, ganun. Asan na nga pala si Cloney? Cloney Nazareth. Nasaan na kaya yun? Siguro, dahil sa pumunta siya kahapon sa Batangas para lang bumili ng bulalo. Kala ko nga, bibili siya ng sobrang napakaraming ilang kilong bulalo. Yung pala, from Paranaque, pumunta siya sa Batangas, bibili lang pala ng iisang kilong bulalo. Ayaw ko ng tubawa, ayaw ko na. Ayaw ko. Kaya ako lang kita. Ngayon ko lang nalaman talaga na may isang tao, naboboard daw siya, pumunta ng Batangas para lang bibili ng isang kilong bulalo na iluluto niya. Kanino? Para lang sa sarili niya. Samantalang sabi nga ni Mimi Jones, pwede naman daw bumili sa, may mga dyan, di ba? Monterey, okay, sa SM, okay, kung ano-ano yung mga superstore dyan na may mga tinda naman na mga bulalo, di ba? Mga pwedeng ilaga or whatever. So, kaya tapusin ko na nga muna to. Kasi baka nag-aalala na si Dobby, hindi niya alam na nag-upload ako ngayon, tapos biglang nawala. So ngayon, yun lang masasabi ko, Sister! Magising ka na nga! Alright? Gumising ka na. Dahil alam ko na ikaw ang tao na hindi ka na naive o kaya tinatawag na yung tawag dito. Ano bang Tagalog ng naive? Yung madaling maloko. Yung walang kaalam-alam. Yun yun, sister. Alam kong hindi ka ikaw yun. Pero alam mo naman kasi kung sino yung mga matatakang kuminsan, sino yung mga strong, with strong personality, yun kasi madaling maloko talaga Kaya, I cannot blame you. Ganun din kasi ako Ganun din kasi ako. Madali rin akong maloko Especially when it comes to guys before. Before yan! Ngayon hindi na. Dahil ngayon, kung sakaling sinong luloko sa akin, isang bala ka lang, you're tigok na, okay? Cheers. Sarap.